another day, another vlog tayo, mga kalabs. Hello, mga kalabs. So, ayan, maglagay tayo ng ating antenna dito. Ayan. So, another day, another vlog tayo. Magliligpit tayo. So, nakagawa na ulit ako ng smoothie. At ito naman yung melon na nilagay ko. Ayan. So, ito yung melon na nilagay ko. Ayan. So, tsaka nilagyan ko ng mango. Yan po. Tapos, ngayon, itatransfer natin siya dito sa... Ayan mga kalab, so talagang nabuburing na ako dito sa bahay. Mayroon yan siyang ice, kaya may maririnig kayong click-click. Ayan yung ating smoothie. So, ilagay natin lahat. And then, iinom tayo niyan. Sarap. Ang sarap ng pagkaano natin ng smoothie. So, another day na naman tayo sa ating vlog. Ayan po. Mag-aano pala ako, magluluto ako ng ayan. Ang sarap. Magluto pala tayo ng munggo. Anuhan ko lang ng mangga itong ating munggo. Magluto pala ako ng so, hayaan nyo na yung mga kalats natin dyan. Tanggalin na nga lang natin. Kasi masyadong Ayan, so ilagay natin sa ating garbage. Ayan po, so magluto tayo ngayon ng ng kangkong. Kangkong ang lulutuin natin ngayon. So mayroon po tayo ditong maraming kangkong. Ayan po, kangkong fresh. Gustong-gusto ito ng magluto pala ako ng kanin muna kasi yung anak ko gusto ng kanin. Handali. Saan ba yung saingan ko dito? Ito yung saingan. Ayan, so nakatago yung ating saingan. Ay, halaka. Sorry. Ayan po. So magsaing tayo tapos yung tira naman na rice, mamaya ifa-fried rice ko na lang. Ayan, so ubos na naman yung rice natin. Basta madalas yung anak ko dito, gusto niyang kumain ng fried rice. So, magpa-fried rice lang tayo mamaya at kangkong. Yun ang kakainin nila. Kasi palagi na lang silang karne. So, ang gagawin natin is kangkong. Pakainin natin ng kangkong. Pati yung boyfriend niya nita, kumakain naman ng kangkong. Nakuha ko yan sa isa kong friend. Binigay lang yan yung kangkong natin. Ayan. So, ito pala yung rice natin. Magdadala pala ako ng rice. Ayan. So, hugasan lang natin. Ako minsan, 3 beses ko lang talaga siya hinuhugasan. 3 beses ko lang hinuhugasan yung ating rice. Ayan. Lagay ko na yung ito sa lagayan. And then, sasaksak natin dyan. Ayan. Ayusin. Yan. Tapos, ang takip. Ayan na, ngayon, ang kangkong. Kangkong is life. Ay, halaka. No. Pwede mo itong itanim, itong dito sa pinakababa. Pwede itong itanim. Ayan. Sinabi ko sa anak ko, magtanim siya. Ewan ko kung natanim na ba niya. Ayan. So, ganyan lang. Puputul-putulin lang natin ito. Actually, susunduin ko yung anak ko. Kaso lang, magluto muna ako ng pagkain. Kasi para pagdating, may pagkain na silang makakain. Ayan. So, hugasan natin ito ng mabuti. Pero malinis siya. Malinis itong kangkong na ito. Ang linis talaga. Wala kang makitang anything. Ayan. Yun nga, ang ating vlog today is tungkol po ito sa sa anak ko. 'Di ba nakita nyo na nagkaroon siya nabuntis nga siya, 'di ba, yung mayroon yung ultrasound, masaya. Syempre, 'di ba, magiging lola na ako, ganyan. So, ayan. Ito yung kangkong natin. So, stop ko lang yung sa aking phone na isa. Mga kalabs, nagpunta nga kami doon sa ultrasound. Excited kami. Malayo pa nga yung dinrive namin kasi yun lang ang place kung saan pwedeng magpa-ultra yung anak ko. So, maaga pa kami umalis noon para magpa-ultra. Siya, 3 months and 3 days. 3 months and 3 days na yung baby ng anak ko.
Tapos ayun na, nagpunta na kami sa ultrasound. Pumasok na kami doon. Naghintay kami ng nurse. Dahil medyo maaga kami, so nandoon kami, naghintay kami ng nurse na ay hala, hindi ko naputol sa tamang putulan. Ay, okay lang yun. So, ayun nga mga kalabs, naghintay nga kami doon sa nurse, and then pagdating ng nurse doon, syempre, makikita mo yung ano. Tapos, naka-ready na yung video ko, mga kalabs. Naka-ready na talaga yung video. Syempre, excited ka, di ba? Excited ka na makita yung sa ultrasound. Ang cute kasi pag nakikita mo sa ultrasound. Tapos, ayun na, sabi nung nurse na pwede na siyang pumunta sa bed, ganun. Alam mo mga kalabs, ang ganda ng di ba sa atin yung kangkong natin is yung mag-green, pero dito siguro kulang sa araw kaya medyo light green siya. Meron akong tinanim doon sa baba. Nakita nyo na yun yata yun sa previous kong vlog, yung kangkong na inano ko. So ayun nga mga kalabs pala. Continue natin yung kwento. Ayan, kwento yung ano. So yun na nga mga kalabs, naghanda na ako, nakahanda na talaga yung camera ko syempre kasi sabi ko kukunan ko ng video yung ano. So ito nga pala yung video. So, ayan, kinukuhanan ko na. Tapos, excited na kami dahil nakita namin. Pero, nung tawag nitong, nung nag-aano na yung nurse, doon ako nagtaka mga kalabs. Kasi wala talagang sound. Walang sound as in wala talagang sound. Sabi ko, tinapatanong ako. Sabi ko, excuse me, bakit po, pakilagay po ng sound sa heartbeat. Sabi ko ganun. Ganun mga kalab. Sabi ko talaga na, pakilagay ng sounds para sa heartbeat. Alam nyo ba mga kalabs? Sabi nung nurse, kailangan ko yatang tumawag ng doktor kasi hindi ko ma-find yung heartbeat. Sabing ganun, ano. Tapos, talaga mga kalabs, talaga, ayan o, nag-aano yung ano ko. Umiyak talaga ako mga kalabs, talagang yung iyak na hindi mo maintindihan ba mga kalabs. Yung tipong basta hindi ko maramdaman. Tapos ang ginawa ko mga kalabs, lumabas talaga ako dahil hindi ko makayang makita yung anak ko kasi umiyak siya. Tapos yun, pagdating ng doktor, pinapasok ako uli doon sa kung saan i-ultrasound yung anak ko. Tapos pinapasok ako doon. Tapos nung kinonfirm ng doktor, doon talaga ako umiyak. Talagang umiyak talaga ako mga kalabs kasi excited na talaga ako magiging lola. Tapos alam niyo mga kalabs, wala talagang heartbeat yung bata. Totoo. Wala talagang heartbeat yung bata mga kalabs. Tapos ang sabi lang nung boyfriend niya kasi hindi pa yan sila kasal kaya boyfriend pa siya, no. Sabi lang talaga niya kasi may nasabihan na talaga sila, tapos may sinabi nila sa amin. Tapos yun ang nasabihan nila na meron din silang, hindi talaga kami marami nasabihan. Yung mga kapamilya ko nga din, hindi din namin sinabihan kasi tawag nitong hindi namin nasabihan kasi siyempre sabi ko gusto kong makita yung ultra, pero meron akong mga kaibigan na nasabihan. Tapos ayun mga kalabs, yun talagang pinainom siya ng gamot kasi kailangan na nga talagang tanggalin. Sobrang sakit talaga ang pakiramdam doon kasi syempre hindi natin alam ang talagang ng buhay natin, 'di ba? So ayun, sobrang sakit ng nararamdaman natin pag ganun pala ang mangyayari sa anak natin, ganyan. Kaya
hindi ko talaga, parang hindi ko, unang-una parang hindi ko nakayanan talaga yung, parang hindi ako nakatulog, na-stress ako, tapos pinuntahan ako ng mga kaibigan kung sino yung nakaalam, pumunta sila dito, dinalhan ako ng bulaklak, ganun. Tapos si Yanita, inano ko talaga siya, yung parang in-encourage ko lang siya na huwag kang mag-alala at marami pa namang panahon, bata ka pa, darating din yan darating pa din yan, sabi kong ganun. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi ko, ganun na lang ang sabi ko. Tapos ayun mga kalabs, yung tawag nitong, ang sakit talaga ang naramdaman ko. Naranasan ko din na nakunan 2 beses before Vincent and after Vincent ba mga kalab. So nahirapan akong mag-recover nung time na yun, na yung nakunan ako, syempre dahil lalo na pag gustong gusto mo, tapos yung edad mo ay medyo hindi ka na din bata, kaya masakit din pala, masakit talaga ang maramdaman. Ayun, parang sabihin mo na unfair kasi tawag nito, bakit yung iba hindi nila gusto na bubuntis, ganun, bakit life is so unfair, parang magaganon mo ang masabi mo na bakit. Pero sabi ko sa anak ko na wag siyang mag-alala dahil 30 pa lang naman siya, at tawag nitong, makayanan din niya yan. So ayun mga kalabs, yung parang okay naman siya na kasi naka-recover naman siya, tapos going siya ng psychiatry kasi siyempre unang ano niya yun, unang bata. So ayun mga kalabs, medyo kaya ngayon madalas siyang pumupunta dito sa bahay kasi parang nafi-feel niya yung comfort, ganun. Tapos madalas kaming nag-uusap sa phone, ganun. So yun mga kalabs, ang sakit talaga, as in sobrang nasaktan talaga kami, yung parang yung, pero yun na nga ang sinabi, life must go on. Sabi nga ng doktor, sorry talaga, pero wag daw dahil chinek naman niya lahat sa loob. Okay naman daw yung walang diferensya. So anytime pwede siyang magkaanak. So yun ang positive doon na pero sobra talaga, nasaktan talaga ako. Yung parang ang sakit talaga ang pakiramdam. Na parang sabi ko bakit naman ganun, natanong ko bakit kaya ganun, na-excite talaga kami, sobrang excite kami, tapos yun ang nangyari. Pero wala talaga tayong magawa kundi tanggapin kung plano talaga ni Lord yun, ay tanggapin, kasi baka hindi talaga para sa kanila yun. Yun na lang ang sabi ko, kasi yung kagaya din namin nung nangyari sa amin yun na ilang beses, ng 2 beses ng asawa ko, yun na lang ang inano namin na hindi para sa amin yun. So masakit talaga, mafe-feel mo kasi yung makita nyo sa, ayan yung ipapakita ko sa inyo na yung nakita nyo sa ultrasound, talagang bata na siya, pero nag-stop growing siya nung ilang weeks ba yun, yung kasi 12 weeks na yun, di ba? 12 weeks na yun. So 3 months na yun. 3 months at saka 3 days na yung bata. Pero nag-stop growing siya kasi maliit siya. Yun talaga ang sabi nung doktor, na hindi talaga siya nag-develop, kumbaga. I mean, nag-stop siya in some moment, ganun. Yun. So, yun na din, pwede ding sabihin mo na okay na din yun, kasi hindi din natin alam kung ano ang magiging ay, ang dami talaga nito, oh. Ang dami talaga niyang binigay lang ito ng ng kaibigan ko, yung ka-coworker ko, itong tangkang kong na ito. Ayan. So, yun mga kalabs, yun ang sabihin nating masakit man, pero kailangang tanggapin, parang ganun na nga. Parang ganun ang natin. So, ayan. Ang dami talaga yung binigay nung kaibigan ko. Talagang kinuha niya lahat yung, at ang dami din talaga niya nito. Kaya doon sa labas, mayroon akong tinanim. Naglulutoy na. Pero okay naman ito. Maluluto din naman ito. Yan. Nasira na kasi ilang araw na ito. 1 week na yata ito.
Dahil hindi ko siya, nakalimutan ko talaga siya. So, yan, hindi na talaga pwede itong ilagay kasi na ano na siya. Yung nagluy-luy na. Ano ba sabihin yan sa, paano ba sabihin sa ano. So, ayan. Tanggalin natin yan. Ayan pwede talaga itong itanim. Siguro isuksok ko lang yan doon sa ano ko, sa field ko ba. Tapos tingnan natin kung tutubo ba siya. Kung tutubo siya, okay. Pag hindi siya tutubo, okay lang din. Ayan. So, ilalagay natin yan doon. Itatanim natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. Meron din siyang binigay sa akin na mga mint basilica ba yun? Mint basilica. Inano ko din yun. Yung tinanim ko yun. Tinanim ko din yung iba. Kasi meron ditong itim. Ayan. Tapos, hugasan naman natin ito. Inano ko na lang to. Slice ko lang kasi susunduin ko nga yung anak ko. Susunduin ko siya. So, yun. Ayan. Ang dami niya mga kalabs. So, tanggalin ko lang talaga itong pinakataas niya. Sabi nung co-worker ko, bumalik ka dito at kumuha ka lang. Hindi na din ako nakabalik doon. At saka hindi ko pa nga kasi naluto ito. Yun ang matagal ko hindi naluto ito. Kalimutan ko kasi palagi. Tapos meron pa akong cabbage dyan. Yun ang pinaka-lunch ko siguro bukas. Ganun. Ayun. Gagawa ako ng something hindi ko alam kasi. Ayan. So, ang dami nga talaga niya mga kalabs, ang dami. Pero ito yung pag marami akong matira, dadalhin naman ng anak ko ito. Dadalhin niya sa bahay niya. Kasi paborito din nila ito. Kasi ang luto ko nito is adubuhin ko siya. Adobo style ba. So ayan, hintayin ko lang yung kanin na maluto. Tapos aalis na ako at susunduin ko sila. Yun. Tapos gusto yata nilang magpunta ng shop ba. Kaya magdaan kami ng shop. Yan. So, ayun. Yung meron akong naitanim ba mga kalabs, nung kailan yun, meron na siya, nandoon siya sa nakita nyo yata yun sa previous vlog ko. So, yun nga, masamang balita itong may share ko sa inyo, pero laban lang tayo. So, ayan na mga kalabs, ang dami ng kangkong, di ba? Ayan. So, mag-continue na lang ako mamaya pag nandito na yung anak ko.